Tinitingnan mo sa internet yung mga nakapost na picture ng isang party kamakailan. Naroon lahat ng mga kaibigan mo at masayang-masaya sila. Pero may isang kulang. Ikaw. Ang tanong mo, bakit kaya hindi ako inimbitahan? Maya-maya, sumama ang loob mo, pakiramdam mo'y pinagkaisahan kanila. Sa isang iglap, parang biglang nasira ang pagkakaibigan ninyo. Lungkot na lungkot ka at naitanong mo, bakit wala akong kaibigan? Kaya ang tanong mga kapatid, bakit nagiging isang hamon sa ngayon ang pagkakaroon ng tunay at nagtatagal na pagkakaibigan? Maaring ang isa sa mga dahilan ay teknolohiya. Sa papaanong paraan? Tingnan natin. Ganito yung sabi ng isang aklat na artificial maturity. Sabi dito, mas maraming panahon ang ginugugol ng mga kabataan sa harap ng computer kaysa sa pag-uusap ng mukhaan. Oo, nakakalungkot, pinalitan na ng mga chat, mga text, yung makabuluhang pag-uusap. At iilan na lang yung nag-uusap ng personal o face-to-face o mukhaan. Pero yung tanong mga kapatid, hindi ba nakakatulong yung chat o yung pagtitext para makausap yung mga kaibigan mo? At sa gayon, makatulong ito para mapatibay yung pagkakaibigan ninyo? Oo naman, ano? Lalo na kung hindi lang sa ganoong paraan kayo nag-uusap. Parang ganito yan mga kapatid, no? Ang social media ay maihahalin tulad sa isang mahabang tulay. Sa papanong paraan, yung mahabang tulay ay nagkukunik sa inyo kahit hindi kayo nagkikita. Pero ang totoo, malayo pa rin kayo sa isa't isa. Pero nakakatulong ito para mapanatili yung pagkakaibigan kahit hindi nagkikita. Sa panahon po natin ngayon, dahil sa modernong teknolohiya, napakadali na magkaroon ng daan-daan o libo-libo pang ng friends sa Facebook, no, sa internet. Anong kailangan natin? Kapag gusto natin yung isa, i-unfriend. At kapag ayaw natin yung isa, i-unfriend. Add friend, then unfriend. Ganon kadali yung makipagkaibigan sa sanlibutan. Kaya alin ang mas gusto niyo mga kapatid? Daan-daang pangalan sa friends list o iilang kaibigan pero tunay naman? Siyempre, mas gugustuhan natin yung ilang kaibigan, no? Pero tunay, yung nagmamahal sa atin. Pero ano ba yung tunay na kaibigan mga kapatid? Pakisuyo, tingnan natin yung nakaulat sa Kawikaan, Kabanata 17, talatang 17. Kung narinig po kayo, ito yung sinasabi, no? Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Pakisuyo sa larawan mga kapatid. Ayan. Paano natin ikukunik yung larawan na iyan sa tekstong binasa natin? Oo, pinapakita ng larawan yung mga kaibigan natin, sila yung aalalay sa atin sa pagharap sa mga hamon sa buhay, mga problemang napapaharap sa atin, at sila yung tutulong sa atin na maging mabuting tao. At sila rin yung tutulong para maging masaya tayo. At gayon din, doon sa binasa nating teksto mga kapatid, binabanggit dito na nagmamahal sa lahat ng panahon. No? Hindi lang sila nandyan kapag masaya tayo. Dapat nandyan din sila, lalo na kung may problema tayo. Yan ang isang tunay na kaibigan. Ano? Mas gumagaan ang loob nila, lalo na yung may kaibigan sila na handang makinig sa kanila. Handang damayan sila sa panahon ng problemang kinakaharap nila. Maraming salamat po sa larawan. No? Kaya yung payo sa atin mga kapatid ng Kawikaan 18, uno, na hindi makakabuti sa isa kung hindi siya makikipagkaibigan.
Bakit? Ang dahilan ay ayon sa pag-aaral, mahalaga sa ating mental at pisikal na kalusugan yung mabubuting kaibigan. Halimbawa, no? Kapag nalulungkot tayo, hindi ibig sabihin na may problema tayo. May problema sa pag-iisip natin. Ano? Hindi ganoon. Ano? Sinasabi ng ilang mananaliksik na ang kalungkutan ay isang uri ng pagkagutom. Na kung saan, isang palatandaan na kailangan nating ng mga kasama o mga kaibigan. Kaya sa katulad ng paraan, naiibsan o napapawi yung gutom dahil sa pagkain. Ganon din, nababawasan o maglalaho naman yung kalungkutan dahil sa tamang uri ng kaibigan. Ano? Hindi lang basta kaibigan. Ano? Yung tinutukoy dito, yung tamang uri ng kaibigan, yung tunay na kaibigan. Ngayon, paano tayo pipili ng kaibigan? No? Basta ba kukuha na lang tayo ng magiging kaibigan natin sa social network? Ganun ba? Tingnan natin yung mga Bible principles na makakatulong sa atin para pumili ng kaibigan. Ano? Isa lang alang natin yung una, Kawikaan, Kabanata 13, talatang 20. Gusto yung mga kapatid. Kawikaan 13:20. Kaya yung sabi, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Ano yung nais iparating ng teksong ito para sa atin? No? Binabanggit ng teksto na napakalaki yung magiging epekto ng mga kaibigan natin sa buhay natin, sa maging pagkatao natin, at sa maging mangyayari sa buhay natin. Kaya yung paalala ng teksto, piliing mabuti yung mga kakaibiganin natin. Hindi lang basta kung sino yung makita natin, kung sino yung parihong interest, yung tao na gusto natin, ikakaibigan nila natin. Hindi ganun, ano? Kundi dapat piliin natin mabuti yung mga kaibigan natin. Ano? At doon sa binasa ng ating teksto, babala ito sa atin na huwag makipagkaibigan sa kahit sino lang. No? Kaya, kapag nakikipagkaibigan tayo, hindi sapat na kapareho lang natin sila ng gusto. No? Dapat, kapareho natin sila ng pamantayan, halimbawa sa spiritual, no? Kaya sa moral, kaya naman sa prinsipyo sa buhay. At dapat naninindigan sila sa mga ito, no? Hindi binabaliwala yung matataas na pamantayan ng Diyos na Jehovah. Kaya yung pagkikipagkaibigan online ay madalas na dahil lang sa pagkakaroon ng magkapareho ng interes. Ano? Halimbawa, libangan. Kaya naman dahil sa pareho yung nilalaro, no? Online games. Naging kaibigan lang isa, kahit hindi sila nagkikita dahil sa magkapareho sila ng interes. Pero, mas mahalaga yung magkatulad ng prinsipyo kaysa magkapareho ng interes. Kaya ang tanong, bakit kailangan nating piliing mabuti yung mga kaibigan natin? Bigay tayo ng isang ilustrasyon, ano? Parang gito yan. Hindi lahat ng damit, bagay, at kasya sa iyo. Pinipili mo ang ilang damit na alam mong bagay at kasya sa iyo. No? Ganon din sa pagpili ng matatalik na kaibigan. Hindi lahat ng tao magiging magandang impluwensya sa iyo. Marami kang kakilala ng mga kaibigan. Pero, pinipili mo pa rin yung iilan, tunay na kaibigan. Kaya ano yung kailangan nating tingnan kapag tayo ay pumili ng mga kaibigan? Ano? Kung nahihirapan tayo, baka makatulong yung una, magagandang katangian.
tingnan natin yung Galatia 2:22-23. Makatulong ito para makapili tayo ng kaibigan, yung magagandang katangian. Halimbawa, gusto mo ba sa isang tao yung maibigin? Gusto mo ba sa isang kaibigan yung masiyahin? Mapagpayapa? Gusto mo ba sa isang kaibigan yung matiisin? Mabait? O mabuti? O kaya naman, gusto mo ba sa isang kaibigan yung may matibay yung pananampalataya, yung masulong sa espiritual? O gusto mo ba sa isang kaibigan yung mahinahon, merong pagpipigil sa sarili? Kung nahihirapan tayo, baka makatulong itong tekstong ito bago tayo pumili ng kaibigan. O sino yung kakaibiganin natin. Iilan lang iyan sa mga magagandang katangian na pwede natin isalang-alang. Kaya piliing mabuti yung mga kakaibigan natin. Hindi lahat ng mga kaibigan natin mayroong magagandang katangian. Kaya piliing maigi, piliing mabuti yung mga kaibigan natin. Kaya palaging paalala sa atin yung unang Korinto 15:33. Mga kapatid, ano yung sinasabi doon? Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ikalawa, mga kapatid, mayroong mataas na pamantayan. Ang pundasyon ng mabuting pagkakaibigan ay pagkakaroon ng iisang pamantayan. Sinusunod yung mataas na pamantayan ng Diyos na Jehovah. Ibig sabihin, dapat magkapareho tayo ng paninindigan pagdating sa relihiyon at dapat magkapareho ng paninindigan pagdating sa mataas na pamantayan sa moralidad. Kaya pumili ng mga kaibigang sumusunod doon sa mataas na pamantayan ng Diyos na Jehovah. Ito yung sabi ng isang kabataang 14 years old na si Celine. Sabi niya, kapag magkaiba kayo ng prinsipyo ng mga kaibigan mo, baka makagawa ka ng mga bagay na hindi mo maisip na magagawa mo. At baka kakapahamak mo pa ito. Kaya alin ang mas mahalaga? Ang tanggapin ka ng mga taong questionable yung pamantayan o yung maging totoo sa sarili mo? Mas pipili natin yung maging totoo tayo sa sarili natin na sinusunod yung mataas na pamantayan ng Diyos na Jehovah. Tandaan, huwag basta baguhin yung pamantayan para lang makibagay sa iba. Hindi naman laging masama yung makibagay, pero kapag alam mong mali na, ibang usapan na iyan, Kasi kung mabubuti silang kaibigan, tatanggapin ka nila kahit sino ka man. Kaya paalala sa atin, kapag nakikipagkaibigan tayo, huwag lang doon sa kaedad natin o kapareho ng pinagmulan, kapareho ng interes, kapareho ng libangan. Kundi, dapat na mas matanda rin sa atin yung kakaibiganin natin. Bakit? Ano ba yung advantage, mga kapatid? Yung pakikipagkaibigan sa mas matanda sa atin. Mayroong magandang karanasan si Manuela, isang sister na sa Italia. Sabi niya, nakikipagkaibigan ako kamakailan sa isang adultong mag-asawa. Ipinagtapat ko sa kanila yung aking niloloob at natuwa ako dahil sinabi rin nila sa akin ang kanilang niloloob. Hindi nila ako minaliit dahil mas bata ako. Kaya naman, napalapit ako sa kanila. Malaking tulong sa akin ang pakikipagkaibigan ko sa kanila kapag napapaharap ako sa mga problema. Nasumpungan ko na kapag nagsasabi ako ng mga problema sa mga kaedad ko, kung minsan, binibigyan ako ng aking mga kaibigang ng mga payo na di gaanong pinag-isipan. Subalit ang aking nakatatandang mga kaibigan, makaranasan, may kaunawaan, at wasong pagkatimbang na hindi pataglay ng mga kabataang tulad ko. Sa tulong nila, nakagawa ko ng mas mahuhusay na desisyon. Kaya anong aral, mga kapatid? Kung makikipagkaibigan tayo doon sa mas
matanda sa atin, mayroong o makaranasan, tiyak na makikinabang tayo. No? Kasi maraming mga kabataang adulto na naging matagumpay yung buhay nila dahil sa pakikipagkaibigan sa mas may edad sa kanila. No? Sa nagsisilbing mabuting halimbawa at nagbibigay sa kanila ng mahuhusay na payo mula sa Biblia. Ibig sabihin, nakinabang sila dahil sa pakikipagkaibigan sa mas matanda sa kanila. Kaya walang masama kung mayroon tayong grupo ng mga kaibigan. No? Lahat tayo may mga grupo ng mga kaibigan. Pero kung makikisama ka lang sa sarili mong grupo, magkakaproblema ka. Sa papanong paraan? Una, baka mapalampas mo yung pagkakataon na magkaroon ng iba pang mabubuting kaibigan. O kaya naman, baka mapalampas mo yung pagkakataon na mapakinggan yung kanilang magagandang karanasan. Kaya, magpalawak tayo mga kapatid, lalo na doon sa mga kabataan natin. Huwag lang kakaibiganin natin yung mga ng edad natin, kundi mas palawak natin yung ating sarili. Kaya kaibiganin natin yung lahat ng mga kapatid sa organisasyon. Pero baka naitanong mo, bakit kaya nasisira yung pagkakaibigan? Ang isang dahilan, kapag nadarama ng isa na isang kataksilan na magkaroon ng iba pang kaibigan, na para bang sinasabi nito, huwag ka nang makipagkaibigan sa iba. At kung makikipagkaibigan ka sa iba, hindi na kita kaibigan. Ganon ba yung ating pangmalas, ang ating kaisipan sa pagpili ng kaibigan? Hindi dapat, tanggalin natin yung ganong kaisipan, Makakabuti kung magpalawak tayo. Makipagkaibigan tayo sa iba't ibang uri ng tao. Paano gagawing matibay ang pagkakaibigan natin? Ang sikreto ay yung mapagsakripisyong pag-ibig. Halimbawa, mga kapatid, parang pag-aalaga sa isang magandang garden. Ano bang kailangan sa isang magandang garden? Kailangan yung panahon o maraming panahon. Kailangan yung mahusay na pag-aalaga. At dapat na ipakita mo rin yung pagmamahal at personal na interes sa garden na iyon para gumanda yung garden na iyon. Ganon din. Sa pagkakaibigan, dapat na handa mong isakripisyo yung panahon, yung lakas, kung kinakailangan, dapat na tayo mismo maging isang mabuting kaibigan para sa kanila. Ganito yung sabi ng isang kabataang si Lena, mga kapatid. Sabi niya, sa pagkakaibigan, may mga panahong mas matatag ang isa kaysa sa kanyang kaibigan. Alam ng tunay na kaibigan kung kailangan mo ng tulong at handa siyang umalalay sa iyo. Siyempre, umaasa rin ang kaibigang iyon na tutulungan mo siya kapag siya naman ang nangangailangan ng tulong. Hindi lang tayo yung tinutulungan. Dapat tayo rin yung tutulong sa kaibigan natin, lalo na kung siya ay napapaharap sa mga problema. Siyempre, dapat na pareho kayong makadama ng gayong uri ng responsibilidad. Kailangan nito yung pagsisikap at yung pagsasakripisyo. Ngayon, sino-sino sa halimbawa sa Biblia, mga kapatid, na magkaibigan na nagpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig? Tingnan natin yung unang halimbawa. Ganito yung salitang sinabi niya. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at ililibing. Sino yung naiisip niyong magkaibigang ito? Oo, sila ay sina Ruth at Naomi.
Paano ba sila naging magkaibigan, mga kapatid? Si Ruth ay manugang ni Noemi at malaki yung agwat ng edad nila. Pero kahit ganun pa man, naging matalik silang magkaibigan. Hindi naging hadlang yung edad nila sa kanilang pagkakaibigan. Magkaiba rin sila ng kinalakhan. Pero naging matalik silang magkakaibigan. Ngayon, sa modernong panahon, paano lalong titibay yung pagkakaibigan? Oo, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo sa Biblia base sa pag-ibig. Halimbawa, yung una, maging mabuting tagapakinig. Binabanggit ng Santiago 1:19 na ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita at mabagal magalit. No? Ano ibig sabihin ng tekstong ito? Sa pagkakaibigan, mahalaga yung pakikinig. Pero kung ikaw yung palagi nagsasalita, para bang sinasabi na mas mahalaga yung opinion mo kaysa sa opinion nila? Anong kailangan natin gawin? Pakinggan yung kaibigan mo, igalang yung opinion nila, at kung posible, bigyan siya ng magandang komendasyon, papurihan siya at patibayin. Kasi ganito yung karanasan ni Eunice na gustong-gusto ko ang mga kaibigan na may panahon at handang makinig sa akin lalo na kapag may problema ako. Ikalawa, huwag sabihin sa iba yung kumpidensyal na mga bagay at huwag magkalat ng chismis. Bakit mga kapatid? Kawikaan 16:28. Sa diwa ng Kawikaan 16:28, pinaglalayo ng maninirang puri ang malalapit na magkakaibigan. Nasisira yung pagkakaibigan dahil sa pagkakalat ng chismis. At lahat tayo ay sang-ayon dito, no? Ganito yung palatandaan, mga kapatid, sa pagpili ng kaibigan. Kapag itinichismis ng isang tao sa iyo ang tungkol sa iba niyang kaibigan, alam mo na posibleng itinichismis ka din niya sa kanila. Ulitin ko. Kapag itinichismis ng isang tao sa iyo ang tungkol sa iba niyang kaibigan, alam mo na posibleng itinichismis ka din niya sa kanila. Tandaan, hindi ka itinichismis ng isang tunay na kaibigan. Ang payo sa atin ng Kawikaan 20:19, huwag makisama sa mahilig magkalat ng chismis. Layuan mo sila. Di baling isa lang yung kaibigan, basta tunay, kaysa marami nga, peke naman. Ikatlo, mga kapatid, Kolosas 3:13. Palampasin yung pagkakamali at maging handang magpatawad. Totoo, mahirap gawin ito, no? Bumabangon kung minsan yung mga di pagkakaunawaan kapag labis na inasahan ng mga kaibigan buhat sa isa't isa. Maging handang magpatawad sa pagkakamali ng iba. Dahil ang tunay na magkaibigan ay nagpapatawaran sa isa't isa. Ika-4, Roma 12:10. Mauna kayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. Mahirap gawin ito, no? Yung magpakita ng paggalang, no? Sabi dito, irespeto yung mga kaibigan mo, igalang yung konsensya nila, yung privacy nila, huwag manghimasok sa buhay ng iba at huwag mong pakialaman yung buhay ng iba kung hindi ka naman pinahintulutan. Kaya kapag gagawin natin yung mga hakbang na ito, ilan lang ito sa mga hakbang, mga kapatid, no? Ano kaya yung magiging resulta? Tiyak, lalong titibay yung pagkakaibigan natin sa kanila. Kaya ngayon, paano mo mabubuo ang pinakamahalagang pagkakaibigan? Ang pinakamahalagang kaibigan natin ay si Jehovah at si Jesus. Ano? Pero ang tanong, pwede bang maging kaibigan ang Diyos ng Diyos ang isang tao? Oo naman, ano? Posible na maging kaibigan. Halimbawa, binabanggit ng Kawikaan 3:32 na ang matuwid ay matalik niyang kaibigan. No? Ibig sabihin, kinakaibigan ng Diyos na Jehovah yung mga taong nagsisikap na maging disente,
o nagsisikap na maging tapat, na maging kagalang-galang, sumusunod doon sa matataas na pamantayan ng Diyos na Jehovah. Kinakaibigan niyon ng Diyos na Jehovah, no? At ang pakikipagkaibigan kay Jehovah at kay Jesus ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan. Kaya upang matamo ito, kailangan yung regular na dumalo sa mga pagpupulong sa Kingdom Hall at yung pagpatuloy, yung pag-aaral natin ng Biblia, lalo doon sa mga Bible study natin. At tiyak, doon sa loob ng Kingdom Hall, sa organisasyon ni Jehovah, doon natin mahanap yung mga mabubuti at tunay na mga kaibigan. At doon sa Santiago 4:8, na gusto ni Jehovah na mapalapit sa mga taong gusto siyang maging kaibigan. Inaakay tayo ni Jehovah, no? Pero ang tanong, paano ba maging kaibigan si Jehovah? Mateo 22:37-38. Pakinggan, pasuyo mga kapatid, tingnan natin. Sabi rito, dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Ano yung kailangan gawin natin para maging kaibigan si Jehovah? Dapat mahal natin siya ng buong puso. Dapat may pakita rin natin yung mapagsakripisyong pag-ibig. Halimbawa, kapag tayo dumadalo sa mga pagpupulong, nagbabiyahe tayo yung namamasahe, malayo yung tinitirahan natin, doon natin may pakita yung mapagsakripisyong pag-ibig, no? At yun din doon sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ni Jehovah. At dahil kay Jesus, pwede tayong maging malapit kay Jehovah. Kasi, parang ganito yan, ano? Ang nakikipagkaibigan kay Jehovah nang hindi nakikipagkaibigan kay Jesus ay parang pumapasok sa isang gusali nang hindi dumadaan sa pinto. Ibig sabihin, para makilala mo si Jehovah, dapat kilalanin mo si Jesus. Dahil natutularan ni Jesus yung magagandang katangian ng Diyos na Jehovah. At habang nakikilala natin si Jesus, lalong tumutibay yung pag-ibig natin sa kanyang Ama, si Jehovah. Pero ang tanong, paano ba magkaroon ng pagkakaibigang nagtatagal? Tingnan natin, ano? Kung gusto natin maging matagal yung pagkikipagkaibigan natin, dapat na patuloy natin itong patibayin, no? Binabanggit ng awit, Kabanata 1, 2 at 13, yung regular na pag-ipag-usap sa pamamagitan ng panalangin, regular na pagbabasa, at hayaan natin na si Jehovah yung kakausap sa atin sa pamamagitan ng salita ang Biblia, no? Kaya, pakisuyo mga kapatid, tingnan natin ulit yung kalawang larawan, ano? Ano yung nakita niyo dyan? Magkaiba ng kulay, magkaiba ng pinagmulan, magkaiba ng edad, pero hindi hadlang iyon sa isang magkaibigan. Hindi natin piliin, hindi natin dapat kakaibiganin yung mga kaedad natin. Kahit ano yung pinagmulan nila, kung ano yung edad nila, kakaibiganin natin. Kumbaga magpalawak tayo, patuloy na patibayin yung isa't isa, gaya ng patuloy na ginagawa natin sa Kingdom Hall. Salamat po sa larawan. Totoo, nagkamali tayo kung minsan na iniisip natin na hindi tayo nakapagpapatibay dahil hindi tayo mahusay makipag-usap, no? Dahil doon sa mga may pinagdaan ng problema, no? Pero ang totoo, kahit simpleng bagay ay pwedeng pagmulan ng pampatibay loob. Tingnan natin maigi yung larawan, pakisuyo. Ano yung kailangan natin? Yung pakikinig at yung isang matamis na ngiti kapag binabati yung mga kaibigan natin. Kung gagawin natin ito, tiyak, makabuo tayo ng pagkakaibigang magtatagal, magpakailanman. Kaya tulungan yung mga kaibigan nating palalimin lalo yung pag-ibig nila kay Jehovah at patuloy na sambahin sila ng magkasama. Kaya isa pa, yung kanyang salita, ang Biblia, ay nag-aalok sa atin ng isang kamanghamanghang pag-asa para sa hinaharap. Isang bagong sanlibutan na dooy magiging posible na magkaroon ng tunay at nagtatagal na pagkakaibigan magpakailanman.